Ay magandang araw po sa inyo mga kababayan at mga kapatid. Narito po muli tayo no na napaka-importante po ang aking mga pag-uusapan ngayon no. Ito nga po mga nakaraan po may lumapit po sa akin na mga hindi naman member ng Iglesia ni Cristo. Pero hindi naman ako nakipagdebate. Pero ang gusto nila mangyari makapakinig, 'di ba? Hindi ko sasabihin kung anong religion sila na andiyan. Kasi napapanood daw nila ang aking video. Ngayon, may ibang grupo nila o kasamahan nila against sa akin. Pero sila, hindi ko sasabihin kung anong religion nila. Sila yung mga nandun lagi sa mga kanto, may binibigyan ng pulyeto. May nakausap ako na hindi naman malayo sa edad ko, na nayaya natin. Dahil, meron daw silang napapakinggan sa mga video ko mga last month pa, na napapakinggan nila na pumapabor sa kanila. Dalawa lang sila actually, pero yung kasama nila against sa akin. Syempre, against talaga yun kasi nga, maaaring pastor yung kasama nila o dun sa religion nila, mataas yung posisyon no. Ngayon, etong dalawang ito, maiimbitahan natin sa mga pamamahayag. Ngayon darating na pamamahayag. May mga maraming klaseng pamamahayag ang Iglesia ni Cristo na magdadala tayo ngayon. Sila ay yayayain natin sa pamamahayag sa Malawakan. O kaya wala ng pamamahayag, dali mo sa kapilya para makapakinig siya, sasadyain ng ministro at ng worker na manggagawa. No? O ngayon, ito pag-uusapan natin. Talagang hanga ako at proud ako sa mga Iglesia ni Cristo. Dahil sabi ko nga nakaraan, di ba? Marami tayong mga tinatalakay na yung mga last year, hindi ngayon, mga last year pa. Nagtatalakay tayo ng mga history. Mga story o mga Greek na mga ancient times, paborito natin yan. O mga Egypt, mga ganyan, paborito natin yung mga talakay na yan. Kung saan nagsimula yung mga ganito, yung ganitong lahi, natalakay natin yan batay sa ating mga na-upload na mga video. Ngayon po, may napakinggan po ako, isa ako sa mga naakay. Hindi naman naakay, totally na proud, naging talaga naakay o humanga sa Iglesia ni Cristo. Dahil noon pa man, alam ko na ang Iglesia ni Cristo ito. Dati ang paniniwala ko kasi, ang Iglesia ni Cristo ay isa sa mga totoong religion. Yan ang paniniwala ko dati. Noon pa, mga 2010 to 12. Mga ganyan, pababa. Naniniwala ako na ang Iglesia hindi lang isa ang totoo. Marami. Ang paniniwala ko dati, ang Iglesia, isa sa mga totoo. Pero ito, pagdating ng mga 2001 to hanggang 2017, 16, naniniwala ako na Iglesia lang talaga ni Cristo ang tunay na religion sa buong mundo. Kahit makarating ka pa kahit sa ibang planeta, Iglesia ni Cristo lang ito. Nung itong lumitaw sa Pilipinas noong 1914, mula sa sikatan ng araw, July 27, 1914, kaalinsabay ng digmaan. Dahil po, may nabasa ako ng mga article. Pinag-aralan ko mga history nila Cyrus the Great, nila Darius, nila mga Babylonia, mga biblical. Marami ako napanood ng mga pastor o history. Isa lang nakita ko na tunay talaga, na tinuturo ako ng history. Walang iba kundi ang Iglesia ni Cristo ngayon, na lumitaw sa bansang Pilipinas, na ang sugo, si kapatid na Felix Manalo. Alam niyo ito meron palang hula, meron palang nasisilaw ako, no, para makikita ko yung data. Meron palang hula na mangyayari sa hinaharap sa Iglesia ni Cristo, na talagang mapapatunayan mo na totoo ang banal na kasulatan. Yung iba kasi, di ba, paniniwala lang, sumampalataya ka na is okay na. Okay na lang daw yun, sumampalataya ka na lang daw. Huwag ka na daw, parang wala daw sa religion ng kaligtasan. Malaking kasinungalingan po yun. Hindi po totoo yun, no? Sa akin naman, okay, sila daw, sabi naman nila na sila daw ay totoo. Sila daw ang tunay na religion, no? Pero wag po, makikita mo sa tunay na sinasabi nila, wala silang hula na maililitaw. Wala silang sugo na ililitaw. Meron, 1980 daw nagsimula sila, kung kailan laganap daw ang moderno daw ang bansang Pilipinas. No, naging moderno ang bansang mundo nung 1914 pa. May mga eroplano na lumilipad modern na nga di ba? Kaya Iglesia ni Cristo is sakto sa date na pinagmulan. Ngayon ito,
Bagaman maraming religiyon na katatag sa mundo, alin ang tunay? Yung may hula, yung may pasugo, yung may sugo na lumitaw sa sikatan ng araw. Revelation 2:7-2 na merong umaakit na anghel sa sikatan ng araw. No? Ito, meron din na talata sa Revelation na sa 12 na ito ang sabi. Ha? Pakinggan nyo mabuti. Napag-aralan ko to. Hindi pa ako iglesia pero napag-aralan ko na to. Naniniwala ako ngayon na iglesia ni Kristo ang tunay. Kung bakit ako naniniwala na iglesia ni Kristo ang tunay at kumbaga dito dapat papasok lahat ng tao. Ito, pakinggan nyo. At ibinuhos ko, at ibinuhos ng ika-6 ang kanyang mangkok, ha, sa malaking ilog ng Euphrates, at natuyo ang tubig nito upang mahanda ang dadaanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. Tandaan niyo yan, ha? Meron palang hula na itinatag ng Diyos sa iglesia na ito ay isa hinaharapa. Ayon sa aklat ng Apokalipsis to. Alam naman natin aklat ng Apokalipsis, ito yung mga hula na magaganap pa lang. No? Ang sabi, ang dadaan ng hari na magmumula saan? Sa sikatan ng araw. At sa anong panahon tumutukoy? Kung itutuloy mo ang 15, sinabi doon na, narito, ako ay pumaparitong gaya nagmagnanakaw. Sabi ni Kristo, akong paparito gaya ng magnanakaw. Kapag sa Bible po binabanggit ang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo gaya ng magnanakaw, alin ang pagparito ang tinutukoy? Walang iba kundi ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Sa makatuwid, ang mga pangyayari sa talatang 12 ng Revelation ay may kinalaman sa panahon malapit na ang ikalawang pagparito ng Panginoong Jesucristo. Ano ang palatandaan sa ikalawang pagparito kapag malapit na? Alam naman natin lahat na ang digmaang pangsanlibutan na nangyari kailan? Noong July 27, 1914, kaalinsabay ng paglitaw ng Iglesia ni Cristo sa bansang Pilipina o pagrehistro na siyang panahon ng pagsisimula ng mga pangsanlibutan, mga wakas ng lupa na siyang katapusan ng ika-6 na tatak at siyang simula ng ika-7 tatak. Meron bang gawaing bumangon sa panahong iyan? Alam naman natin walang iba kundi ang Iglesia ni Cristo na kinatupara na eksaktong pagrehistro ng kapatid na Felix Manalo ng July 27, 1914. Diba? Dito papasok yung binabanggit natin kanina na natuyo ang ilog ng Euphrates. Sa anong layunin? Bakit natuyo ang ilog Euphrates? Sa anong layunin? Para ihanda ang pagdaan ng mga hari mula saan? Sa sikatan ng araw. Anong ibig sabihin yan? Alin ang ilog Euphrates na natuyo? Sino ang dadaan ng mga hari? Sino yung mga taga-sikatan ng araw? Yan ang malaking tanong, mamaya natin masagot yan, no? Uulitin natin yung talata. At binuhos ng ika-6 ang kanyang mangkok sa malaking ilog Euphrates. At natuyo ang tubig nito upang mahanda ang dadaanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. Sa Revelation 12 yan, mababasa. Ako, sabi ko sa inyo, mahilig ako sa kasaysayan. Hindi pa ako nagsusuri sa iglesia, alam ko na ang kasaysayan na sila ang maliligtas. Bakit? Ito, pakinggan nyo mga hindi iglesia ni Cristo. Meron ba netong hula na to katulad ng nasa ibang religion? Wala, sa INC lang. Ito po yung natutunan ko. Hindi po ako nangangaral. Kinukwento ko lang po sa inyo yung natatandaan ko sa utak ko na natutunan ko at napakinggan ko na kung bakit tunay ang iglesia ni Cristo. Sa akin to. Hindi ako nangangaral, di ba? Ang alam ko sa kasaysayan, meron talagang ilog Euphrates. Ito ay isang malaking ilog na napakahaba. Naroon sa kanlurang Asya na nagmula sa Turkey pababa sa gulpo ng Persia. Kukuha niyo ako? Mahabang river ito. Mahaba to na river. Kaya kung tawagin ito ng Bible, dakila o malaking ilog. Euphrates niya ang tinutukoy. Ito ba ang tinutukoy na natuyo sa talatang 12 ng Revelation? Ito ba yon? Ano ang inilalarawan ng mga pagtuyo ng mga ilog ng Euphrates? Ano ibig sabihin nito? Ang pagkatuyo ng ilog Euphrates, ito ay lumalarawan sa Babylonia mismo. Babylonia. Nasa lugar na iyon sapagkat ang Babylonia ay mismo naroon sa ilog Euphrates.
Ayon sa nabasa ko sa Jeremias, may binabanggit na pagkatuyo ng mga tubig. Ang tinutukoy ay ilog ng Euphrates. Mababasa sa Jeremias 50:38. Sabi sa Jeremias, isang tagtuyot sa kanyang mga tubig. Ang mga ito ay matutuyo, isang tabak laban sa mga taga-Babilonya. Pahayag ng Panginoon. Diba? May binabanggit na matutuyo, isang tabak laban sa mga taga-Babilonya. Alin itong tabak, alin itong Babilonya? Ito ay tumutukoy dito, ang pagtuyo ay walang iba, kundi ang ilog Euphrates. Sabi, ito ay isang tabak. Ang ibig sabihin ng tabak ay isang parusa o isang kapahamakan laban sa mga taga-Babilonya. Magkakaroon ng kapahamakan sa Babilonya. Kaya sa makatuwid, ang matutuyo ay ang Babilonya. Ay dito tayo sa Babilonya, ha? Alam naman natin sa lahat ng babasahin, related na kayo, ang Babilonya ay nakaupo sa maraming tubig na lumalarawan sa mga bayan, sa mga bansa at sa mga wika at sa mga karamihan. Nakaupo ang Babilonya ay nakaupo sa maraming tubig. Tumutukoy sa mga bansa yan. Pero tanong, yung bang ilog Euphrates na naganap na ayon sa kasaysayan? Tandaan nyo, ang Revelation kung saan tinutukoy sa darating na panahon pa, kung saan malapit na ang wakas. Diba? Pero may naganap bang pagkatuyo ng Euphrates ayon sa kasaysayan? At ano ang nangyari? Ano nangyari? Kukwento ko sa inyo. Ang Babilonya kasi ayon sa mga nabasa ko ay bumagsak. Ngayon, ang hulang ito na nasa Revelation ay mauulit sa nangyari noon. Kumbaga, mauulit ang kasaysayan. Batay din sa Biblia yan. Dahil ang matandang Babilonya, yung matandang Babilonya noon, ay bumagsak na noon. Dahil sa paglihis ng mga hukbo ni Cyrus o Ciro ng mga Persyano, ang tubig ng Euphrates inilihis nila upang mapabilis ang pagpasok nila sa lungsod ng Babilonya. Nakukuha nyo? Meron bang naganap noong unang panahon ng pagkatuyo ng ilog Euphrates? Binanggit sa kasaysayan na nangyari sa matandang Babilonya na tinatawag kasing matandang Babilonya ay ang unang empire o Babylon Empire ng pangsanlibutan. Kilala noon, itong Babylonian tong empire na to, kilala noon sa panahon pa ni Haring Nebuchadnezzar. Nakuha nyo? Kaya bumagsak ang matandang Babilonya noon dahil sa hari ng Persya. Sino ba hari ng Persya noon sa panahon ng Babylon Empire? Sino yun? Walang iba kundi si Cyrus o si Ciro. Dahil si Ciro ay inilihis niya ang mga tubig ng Euphrates nilihis niya ang tubig ng Euphrates na siyang sumasangga sa mga taga-silangan para makarating sa kanluran na siyang kinalalagyan ng Babilonya. Tatawid yung hari. Kailangan talaga mailihis yung tubig eh. Hindi makakatawid. Ikaw, tumawid ka nga, ang layo nun. Ilog ng Euphrates. Yun nga lang dagat, di mo matawid eh. Diba? Kito, gumawa ang paraan ng hari. So, ibig sabihin, bakit nila ginawa to? Bakit nila ginawa to? Kailangan kasi tumawid ang mga taga-silangan sa ilog ng Euphrates. Ano ginawa ng haring si Cyrus? Para pasukin ang Babilonya. Andito sila, andun yung Babilonya eh. Andito yung ilog eh. Paano anong ginawa ng Cyrus? Para ibagsak ang kaharian ng Babilonya. Ibabagsak niya. Inilihis niya ang tubig. Tinuyo niya ang tubig. Kaya nakadaan ang haring si Cyrus. Pero ito kaya tinutukoy ng hula ng Revelation? Pero hula nga eh. Walang hula na pabalik, kundi ang hula ng Bible mangyayari sa hinaharap. Kaya ang banggit kanina, mauulit lang ang kasaysayan sa nangyari noon sa ngayon, mangyayari ngayon. Kung bumagsak ang Babilonya noon sa pamamagitan ng haring si Cyrus o si Ciro, ngayon, Babilonya rin ang babagsak sa panahon ngayon na darating. Babilonya rin ang matutuyo. Ang tinutukoy na Babilonya ngayon sa panahon na darating, ang Babilonya nakaupo sa maraming tubig, kung saan ang mga bansa at wika ang tinutukoy. Kaya, yung naganap noon kila Cyrus kung saan inilihis nila ang tubig ng Euphrates para makadaan sila at pabagsakin ang Babilonya, ganito rin ang mangyayari ngayon sa panahon na darating.
Pababagsakan din ang Babylonia natin. Ang tawag, makabagong Babylonia. Kung natatandaan nyo, ito may tore ni Babel, para magets nyo, na itinayo ng lahi ni Noe. Yung lahi ni Noe nagtayo ng isang tore, ang tawag tore ni Babel. Kung saan, paabutin nila hanggang langit ang tore na iyon. Diba? Paabutin nila. Anong tore ito? Tore ni Babel o tore ni Babel. Naging Babel, ang ibig sabihin ng Babel, ang ibig sabihin ay kaguluhan. Kaya ang meaning ng Babel ay ang pagtalikod. Dahil unang pagtalikod sa Diyos nangyari sa panahon nagtayo sila ng Tower ni Babel. Sa makatuwid, dito nagsimula ang salitang Babel, Babylonia. Tanyo, Babel, Babylonia. Ang makabagong Babylonia na nakaupo sa ilog Euphrates, ang tinutukoy sa tubig ay mga bansa at mga wika, mga lahi, at ang sabi ay matutuyo ito. Alin yung Babylonia makabago ngayon na tinutukoy? Alam mo, kapag sinabi ng Bible na ang tubig ay matutuyo, yung tubig matutuyo, o matutuyo ang ilog, kapag ginamit ang pagtuyo ng tubig, ang sabi, walang iba, ayon sa Zacarias 10:11. Alam mo, ibig sabihin nito sa Biblia, pagtuyo ng tubig, ayon sa Zacarias 10:11. May binabanggit doon na aking tutuyuin ang ilog ng Nilo. Ibabagsak ko ang Assyria. Nang matuyo ang ilog ng Nilo, ano daw ang kahulugan? Ibinagsak ang Assyria. Ang Euphrates naman, ang kinalalagyan ng Babylonia, kapag natuyo ang ilog ng Euphrates, ay kahulugan, ibabagsak niya ang Babylonia. Ang makabagong Babylonia tinutukoy, walang iba, ang religion ngayon na laganap sa buong mundo. Hindi ko na babanggitin kung ano yun, alam nyo na. Na talagang sila, malawak sila sa buong mundo, universal, malawak. Talagang malawak sa buong mundong religion to. Yun yung makabagong Babylonia ngayon. Ibig sabihin, ang religion na ito ay ang Babylonia na makabago, ay ibabagsak ito ng Diyos at matutuyo tulad ng ilog Euphrates. At ang sabi sa talata, upang mahanda ang dadaanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw, na ulit ang kasaysayan. Kwento ko lang ito yung mga natutunan ko past. Paano matutupad ang pagbagsak ng makabagong Babylonia? O matutuyo ang tubig? O ng religion na ito ay na malawak, matutuyo, bababagsak? Ayon kasi sa kasulatan, ang Babylonia talaga ay nakaupo sa maraming tubig. Alam niyo yan, nakasulat sa Bible yan. Ayon sa Revelation, ang mga ito ay sumasagisag sa mga bayan at mga karamihan, mga bansa at mga wika. Kaya meaning, ang tinutukoy talaga dito ay religion, walang iba kundi religion. Babagsak, paunti ng paunti sila sa pagbagsak. Kaya darating ang panahon, pauuntiin ng Diyos ang bilang nila, na ang mga tumatangkilik sa religion na yan, tupad na sa panahon natin ngayon. Nagbibenta sila ng mga church, konti na lang ang nag-worship sa kanila. Sa ibang bansa halos magsara sila. At siyang binibili ng Iglesia ni Cristo ang kanilang mga church. Totoo hindi, kumukonti sila, natupad na ang pagbagsak ng Babylonia. Diba? Talagang paunti na paunti sila. Sa ibang bansa talaga, makita mo sa ibang bansa kung pumunta ka, paunti na silang paunta. Patuloy na pagtupad sa kanila ng sasabi ng Biblia. Pero anong dahilan bakit ibabagsak ito ng Diyos ang makabagong Babylonia na siyang religion na malawak ngayon? Ayon sa Revelation. Ulitin natin. At binuhos ng ika-6 ang kanyang mangkok sa malaking ilog Euphrates, at natuyo ang tubig nito upang mahanda ang dadaanan ng mga haring mula saan? Sa sikatan ng araw. Meron palang dadaanan ng mga hari mula sa sikatan ng araw sa pagkatuyo ng ilog Euphrates. Ito dito papasok ulit ang kasaysayan na mauulit. Sabi, mauulit ang kasaysayan. Ano daw mangyayari kapag natuyo na ang ilog Euphrates? O pagbagsak ng Babylonia o ng religion na ito na malawak? Sabi, inihanda ang pagdaan ng hari. Saan manggagaling? Sa sikatan ng araw. Nung una, ang mga haring iyan
Na, yung mga haring tinutukoy nung araw, ha, nung una, ang mga haring iyan na naghahari na nangyari sa pagtuyo ng Ilog Euphrates ay sila Cyrus at Darius. Tama? Yung panahon na yon. Upang babagsakin nila ang alin? Ang matandang Babylonia. Same story. Same story ngayon na nanggaling din sila sa silangan. Nanggaling sila yung mga hari, sila Cyrus, galing sila sa silangan eh. Pero ngayon, same story, mauulit-ulit ang kasaysayan. Alin yon? Ha? Sino itong haring ito sa panahon natin ngayon? Nahula, sabi, mahanda ang dadaanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. Ayon sa Revelation na nabasa ko, ha? Ang mga tinatawag na hari ngayon, ayon sa Revelation 5:9 hanggang 10, inaawit nila ang isang bagong awit. Ikaw ang karapat dapat na kumuha ng kasulatan, nakabalumbon at magtanggal sa mga selyong iyon. At tinubos mo kami sa Diyos sa pamamagitan ng iyong dugo, mula sa bawat lahi, at wika, at bayan, at bansa. At ginawa mo kaming mga hari at saserdote sa aming Diyos, at kami ay maghahari sa ibabaw ng lupa. Sino daw ang maghahari at tinubos ng ating Panginoon? Huwag natin pahabain. Sa dami-dami natin natutunan, nabasa, walang iba ang tinubos, kundi ang Iglesia ni Kristo, na sila ang tinutukoy na maghahari sa lupa. Na nagmula sa silangan, sa sikatan ng araw. Kailan? Sa mga wakas ng lupa. Kailan panahon sakto? July 27, 1914. Na pagrehistro ng Iglesia ni Kristo, mula sa sikatan ng araw, umaakit ang anghel, si kapatid na Felix Manalo. Sa makatuwid, sino mga hari ang tinutukoy sa talata na magdadaan sa pagkatuyo ng Babylonia o pagbagsak nito na religion na ito? Walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo na sa sikatan manggagaling. Meaning, ang Iglesia ni Kristo ang dadaan kapag natuyo na ang Babylonia o ang religion na malawak na to. Aling iglesia ang itinutukoy dito? Saan manggagaling daw? Marami kasi iglesia eh. Saan daw manggagaling ang iglesia? Doon sa Revelation 7:2. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat sa sikatan ng araw. Taglay ang tatak ng Diyos. Tatatakan niya. Dito nagsimula ang iglesia, lumawak mula June 1914. Ayon sa pag-search ko, batay sa pag-search ko, lumawak ang iglesia noong 1940, sumambulat, nakarating sa kanluran, nakarating sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon, iba't ibang teritoryo na. Sabihin mo sa akin, kung ito ay hindi tunay na iglesia, kung hindi ito ang tunay na iglesia, iglesia ni Kristo, bakit lahat ng hula natupad sa kanya ngayon? Bakit yung ibang religion, isang hula lang natupad? Lilindol. Lahat naman lilindol talaga eh. Hinulaan nila lilindol daw. Sabi ng Biblia, hindi nila hinulaan. Biblia nagsabi. Bakit iglesia ni Kristo binatbat ng maraming hula? Pinuspos, sabi niya, pinuspos ng napakaraming hula ang iglesia ni Kristo, na siyang katuparan ng hula, walang iba kundi iglesia ni Kristo. Kapag may isang religion nagsabi na kami ang niligtas, na walang hula at walang pasugo, hindi tunay yan. Paano ka magsisipangaral kung hindi ka sinugo? Walang ibang lumitaw sa sikatan ng araw mula sa Revelation 7:2, kundi si kapatid na Felix Manalo, na siya ang sugo sa huling araw na ito sa mga wakas ng lupa nang galing sa sikatan ng araw. Ayon pa sa Biblia, palalawakin hanggang sa kanluran, sumambulat mula sa Hawaii, Honolulu, nagkaroon hanggang sa iba't iba, California, bansa iba't iba na. Ang daming teritoryo ng Iglesia ni Kristo. Ngayon, ito yung tinutukoy na maghahari kasama ni Kristo sa pagdating ni Kristo. Di ba? Ito ang tunay na religion. Hindi nyaw-nyaw, hindi basta sabi-sabi, may batayan, may history, may biblical nangyayari, nakikita, nagaganap. At patuloy na nagaganap ang hula. Pinagpapala ang Iglesia ni Kristo. Ito ang tunay na religion para sa akin, ang Iglesia ni Kristo. Ito lang po, maraming salamat po sa inyo. No? Hanggang sa susunod po, mga kapatid.